Sa China, isang red panda ang natagpuan sa kisame ng isang bahay. Magkukumpuni sana ang nangungupahan sa naturang bahay, pero laking gulat niya nang madatnan sa kisame ang nakaupong panda. Agad namang rumesponde ang mga rescuer. Tinurukan muna nila ng pampakalma ang panda bago tuluyang nilagay sa lambat. Dinala sa isang zoo ang red panda na kabilang sa mga protected species sa bansang China. Minimiti ng marami nating kababayan na makapasyal sa Disneyland. Ang kaso mahal dahil dadayo pa sa ibang bansa. Kaya naman may humihikayat sa Walt Disney Company na magtayo na rin ng Disneyland dito mismo sa Pilipinas. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ito ang Disneyland sa Hong Kong. Ito naman ang sa Japan. Di narayo at gustong marating ng karamihan, bata man o matanda. Dahil na rin marahil sa mga masasayang alaalang pinupukaw nito noong ating kabataan. Kaya naman ang Disneyland, tinaguriang ding the happiest place on earth. Pero tayong mga Pinoy, kung hindi makakaipon ng malaki-laki, baka mahirapang marating ang tahanan ni Mickey Mouse. Dahil wala sa Pinas, bukod sa pamasahe sa eroplano, gagastos ka pa sa hotel, pagkain syempre, at entrance fee na may kamahalan din. Kaya, naisip mo na rin bang sana'y may Disneyland sa Pilipinas? Naisip niya ni Pampanga 1st District Representative Carmelo Lazatin, kaya sinulatan niya ang pamunuan ng The Walt Disney Company para hikayatin ito magtayo ng Disneyland sa Clark, Pampanga. Wala pang tugon ng Disney sa proposal. Pero ang panghikayat ng kongresista, mga tax incentive para sa mga foreign company na nagdedegosyo sa isang special economic zone tulad ng Clark. At kung sakaling maging dream come true ang Disneyland sa Pilipinas, libo-libong Pinoy ang pwedeng magkatrabaho. Hindi na sila magbabayad ng VAT, hindi sila magbabayad ng amusement tax, corporate tax, wala rin yan. Ang babayad lang sila 5% on gross income earned. Hindi kukulang sa 5 to 10,000 personnel ang kukunin yan. 40 hanggang 50 hectares daw ng lupa ang kakailanganin para makapagtayo ng isang malaking amusement park dito sa Pilipinas. Pero ayon sa Clark Development Corporation, marami raw bakanting lupa dito sa Clark na maaaring pagtayuan ng Disneyland. Ang mabundok na Clark subzone nga, may lawak na 29,000 hectares. At sakali raw matuloy ang Disneyland sa Clark, Pampanga, titiyakin daw na hindi sisirain ang likas na ganda nito. Pag magputol man sila, susunod sa patakaran natin. Magputol ka ng isa, tatanim ka ng 500 na puno. Kasi adds to the character of the area. As much as possible, we would want to retain all these old trees that we have. Nakilala ang Clark dahil sa mga paliparan nito matatagpuan ng mga airlines na nagbibigay ng pinakamababang airfares. Pero kailangan pa raw pagandahin ng airport pati na ang loob at labas ng Clark Zone. Meron silang mga targets, no, for the next 5 years, and I think naka-dovetail naman to doon sa magiging probable infrastructure requirements ng an entertainment center like Disneyland. Sa CDC naman, we would of course provide support services also. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Marami na pong aksidente ang naganap dahil sa impluwensya ng alak. Kadalasan ay epekto nito dinadala habang buhay. Katulad na lamang po ng nakilala naming taxi driver na si Mang Antonio, isang halimbawa po ang kanyang kwento sa kasabihang laging nasa huli ang pagsisisi. Aksidenteng natapunan ng silver cleaner sa mukha si Antonio noong Disyembre taong 2011. Ang kaliwang mata na lamang niya ang tila nakaligtas. Nagpainom yung operator ko. Di umuwi na ako. Hindi ko naman namalayan sa kalasingan ko yung panglinis ng silver. Andun pala sa may ulunan ko, nasagi kong ganon. Tumapon, sama naman ng pagkatapang, diretso pa naman sa mata ko. Dahil sa pagmamadaling makapunta agad ng ospital, hindi nahugasan ng mabuti ni Antonio ang kanyang mga na nagpalala sa kanyang kondisyon. Chemical burn is one of only 2 real ophthalmic emergencies. No? The other one is central retinal artery occlusion. Parang stroke ng mata yun.
Chemical burn, if you sustain it now, kunyari may tatalsikan sa mata, mali yung dediretso ka sa ospital nang wala kang ginagawa. Kasi yung time from the home to the hospital na 10, 20, 30 minutes, that's very, very important. No? Yun yung time na kailangan hinuhugasan mo yung mata. Bagamat may naaaninag pagliwanag ang natitirang mata ni Antonio, wala namang kasiguraduhan na maibabalik pa sa normal ang kanyang paningin. Pero sa likod ng madilim na katotohanan ito, may nakatanaw pa ring pag-asa para kay Antonio. His 30s, he's earning for his family. He has 3 kids. One eye is already blind. I mean, natanggal na yung isang mata. But if we do something, no matter how little the chance is that he can see again, there's still a chance. Bukod sa paningin, ay ninakaw rin ng aksidente ang kabuhayan ni Antonio bilang taxi driver. At sa ngayon, umaasa na lamang sa tulong ng asawa. Yun po, kahirapan. Mga anak ko po, minsan hindi na makakain ng maayos. Nagugutom na. Yung baby ko rin po, minsan walang gatas. Minsan maghapon din sila nakakadete. Kasi wala rin kaming yung tatay ko, minsan lang po din kumita pag tama na panggasto sa bahay namin. 1 taong gulang pa lamang ang bunso ni Antonio na si Princess, kailangan niyang paningin para makita ang paglaki ng kanyang mga anak at nang mabigyan sila ng mas maliwanag na kinabukasan. Doon sa mga may matatabang puso, humihingi ako ng tulong nyo, pang-unawa. Sana matulungan nyo kami. Ayon po sa mga dalubhasa, bukod sa luha, tubig at mga gamot na bili ng doktor, wala na po tayong dapat ilagay sa ating mga mata. Maraming salamat po kay Dr. Tonton Pascual at sa Eye Referral Center na sumuri kay Antonio sa lahat po ng mga nais magbigay ng tulong o pag-asa sa paningin ni Antonio. Maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan. Pwede rin po kayo magdeposito sa aming mga bank account o sa anumang sangay ng Cebuana Lubelier o mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod, lalaking nagsusurfing sa South Africa patay ng atakihin ng pating. Sanggol sa Pakistan na may 6 na hita, pilit sinasagip ng mga doktor. Lalaking nagpanggap na siya si Justin Bieber para makapambiktima ng mga dalagita, inaresto ng mga pulis na nagpanggap naman ng mga fans ni Justin Bieber. Tututukan natin sila pare-pareho sa pagpapatuloy ng 24 oras.